Hello guys, Karil. Siyempre sa aking mga kapwa Noranyan. Bali, ang topic ko po ngayon ay yung laging sinasabi ng kabilang kampo ng mga Bilmanya na mas versatile daw si Bilma. At si Ate Guy daw ay ang role ay api-apihan. Nakakahon lang daw doon. Masyado namang nagbubulag-bulagan ng kabilang kampo. Di ba? Kasi panahon pala ng Guy and Pip, mga Kukoy Laurel, di ba? Mga Manny De Leon, di ba ang mga role ni Ate Guy, hindi naman mahirap. Meron pang ang Blue Hawaii, merong sinuting sa California. Ayan, sa ibang bansa ginagawa ang pelikula ni Ate Guy. So, ang role niya ay hindi mahirap. 70s pa lang yan. Di ba? Maski nga yung Pe Esperanza Caridad, hindi naman api-apihan ang role ni Ate Guy doon. Kasi nga, si Ate Guy ay gumagawa na rin ng mga 19 simula nga po nung nagkaroon ng martial law, gumawa na siya ng mga artistic film. So, para mas mapansin siya, yung kanyang pag-arte, so gumawa siya ng isang horror film, yung Carmela, tapos gumawa rin siya ng parang itim na halos parang ito yung si Helen Keller. Tapos, syempre, ang mas natatandaan nila, yung Atchay. Kaya, akala nila lagi na lang ganun ang role ni Ate Guy, api-apihan. Pero nakalimutan nila, no? Nag-horror si Ate Guy sa Magandang Gabi sa inyong lahat. Hindi naman api-apihan ang role din ni Ate Guy. Ang role dito ni Ate Guy ay isang mayaman na galing sa Amerika at umuwi ng Baguio. Baguio yata yung shooting nila noon, no? So, hindi lagi mahirap ang role ni Ate Guy. 70s pa lang, nagpo-portray na siya ng mayaman siya. Tapos ayan na yung Atchay. Maski sa ina ka ng anak mo, hindi naman sila ganun kahirap. Dahil may trabaho siya, nagtrabaho siya. Tapos, noong 1979 din, nagsama na sila ni Vilma sa Ikaw Ay Akin. Hindi naman role ni Ate Guy, mahirap. Na api-apihan, di ba? Doon sa Ikaw Ay Akin. Matalino nga yung role ni Ate Guy doon. So, ang nakatatak sa kanila, yung Atchay, yung Bona, ayan, yung Bona, api-apihan. Pero ang api-apihan, hindi lumalaban. Nagmamartir-martiran sa bandang huli. Si Bona din naman ay lumaban. Tapos kung pag-uusapan natin ay nakakahulan daw si Ate Guy. Versatility. Kung versatility yung pag-uusapan, mas maraming comedy film si Ate Guy kaysa kay Ate B. Andyan yung Tatlong N, Wanted Dead or Alive, yung mga kasama niya si Dolphy, di ba? Andyan yung Nasa Last of Nonsense, nakasama niya rin si Roderick, nag-comedy rin siya. Ang daming kasama, comedy film si Ate Guy, Ibalik ang Swerte, noong 80s. So, paano sasabihin ng mga Bilmanya na hindi versatile si Ate Guy? Mas magaling pa nga mag-comedy si Ate Guy kay Vilma. Mas marami siyang pinikulang comedy kaysa dun sa isa. So, sino nga ba ang mas versatile? Di ba? Tapos pagdating naman sa porte, dun sa porte ni Vilma, yung pagsayaw. Di ba? Kung natatanda nyo, mas porte ni Vilma ang pagsayaw. Pero nung si Ate Guy gumawa ng Ani Batong Bakal, naging box office queen. So, doon mo lang makita mo na kung sino talaga ang reyna. Yung porte mo ginawa, ikaw ang talagang marunong sumayaw. Si Ate Guy, hindi naman masasabing talagang magaling sumayaw. Dahil mas kilala si Ate Guy as a singer. Pero nung si Ate Guy ay sumayaw ng Ani Batong Bakal, ayun, may nagibang sinihan sa daming tao. Oh, diba? Yan ang reyna. Yan talagang box office queen. Ayan. So, hindi po nakakahon si Ate Guy. Versatile po siya. Musical, comedy, nag-horror din siya. At syempre, magaling siya sa drama. Siya ang reyna ng drama. Siya ang drama queen. Di ba? Maski nung 80s, nagko-comedy pa si Ate Guy. Andiyan yung Bugoy Goes to Congress na kasama si Dolphy, di ba? So, versatility, si Ate Guy ang mas versatile. Ayan. At kung natatandaan nyo man, si Ate Guy, mas versatile. Dahil nung nag-indie na siya, nag-indie si Ate Guy, di ba? Nag-indie si Ate Guy,
may pelikula siyang nag-Ilocano siya. May pelikula siyang nag-Bicolano siya. At natural lang yun dahil talaga naman Bicolana siya. Tapos may pelikulang nagbisaya siya sa Unos, no? Yung dialect na nag-dialect siya ng Bisaya. Tapos meron din yata sa Taclob, no? So, Luzon, Visayas, Mindanao. Si Ate B, hindi man ginawa yan. Nakapokus lang siya sa, sa Luzon. Tapos, sa mga pelikula niya, siya rin yung nakakahon eh. Ang dami niyang pelikulang halos paulit-ulit lang din na love triangle ng mga may kaya. Di ba? Kabit, marami siyang role na kabit siya. Tapos marami din siyang role na yung may mamatay na. Yung katulad ng Dulzura Cortez, Pahiram na sa umaga, at inulit pa niya ulit dun sa Everything About Her. So siya din ay nakakahon din. Yung sinasabi nilang nakakahon si Ate Guy, siya man din nakakahon din eh. More on formula movie siya. Fantasy. Nag-horror din siya. Siya yung madalas mag-horror ng 70s. Maraming pelikula siyang mga horror film, di ba? Yung Takbo Bill Madali. Ay nag-fantasy siya, nagdana, nag-Jezebel siya. Kasi nga, kailangan niyang, umagapay sa sikat ni Ate Guy eh. Di ba? So, mas versatile po talaga si Ate Guy. Yan. At isa pang ginawa ni Ate Guy na hindi niya kaya ay syempre yung mag-concert. Singer kasi si Ate Guy, di ba? At pangalawa, si Ate Guy mas versatile. Si Vilma hindi pa niya ginawa ang mag-stage play, ang umarte ng live. Si Ate Guy umarte na po ng live. 3 beses lang pinatunayan ni Ate Guy na kaya niyang mag-stage play, umarte sa entablado ng live. Di ba? Yung Minsay Isang Gamo-Gamo noong 1991. Tapos meron pang yung DH. Di ba? At saka yung Trojan Women. At nagulat nga si Cecil Guidote Alvarez na sinabi niya bila siya naging Duranyan dahil nakita niya si Ate Guy. Hindi nagbabakel. Hindi nagbabakel kahit kay haba-haba ng mga linya ni Nora Honor. Ngayon, sino ngayon ang versatile? Sino ang nakakahon? Si Ate Guy po, halos lahat ginawa na. Kaya, pwede ho ba? Tigilan nyo na yung mga salitang nakakahon si Ate Guy sa mahirap na role. Maraming glamorosang role na ginawa si Ate Guy. Hindi nyo lang kasi napanood. Sa Naglalayag, isa po siyang West. Di ba? Sa Tiber dito ko siya? Isa siyang lawyer. Di ba? Sa Bilabid, glamorosa din si Ate Guy. Marami din siyang role na glamorous siya. So, hindi po at siyempre, si Magnolia de la Cruz, isang donya. Ayan. Kaya tigilan nyo na po mga Bilmanian, hindi po nakakahon ang role ni Ate Guy. Yung sa inyo din po, paulit-ulit din ang role, yung mga Bilmanian. Yung role ni Ate B, halos paulit-ulit din. Nasa middle class, love story, love triangle, ganun po, ganun din. Okay, maraming salamat po. Mas versatile po si Ate Guy. Bye-bye. Love you, Ate Guy. Love you, Noranyan.